Hey, nice to see you again. Siguradong may bago tayong matutunan sa ating episode ngayon. Halina't pakinggan ang mga kasong nagpapaalala sa atin na mag-ingat at maging mapagmatyag. Simulan na natin. So ng Baltimore, isang lungsod na matagal nang nababalutan ng anino ng karahasan at krimen, mayroong isang kwento na humigit pa sa ordinaryong pagpatay. Isang lalaki na ang pangalan ay nananatiling nakatatak sa lungsod ngunit hindi para sa magagandang dahilan. Sinasabi ng ilan na siya ay isa lamang serial killer, ang iba ay bumubulong na siya ay isang cannibal at may ilang nag-aangkin na pinakain pa niya ang laman ng kanyang mga biktima sa iba. Ang lahat ng tsismis na ito ay nagpabago sa kanyang kaso at ginawa itong isa sa pinaka-nakakakilabot na true crime na kwento noong 1990s. Maryland, West Baltimore. Kung nakatira ka sa US, malamang narinig mo na ang pangalan ng neighborhood na ito, kung saan ang karahasan ay matagal ng bahagi ng pagkakakilanlan nito. Ang crime rate dito ay mas mataas pa kaysa sa natitirang bahagi ng Baltimore. At parami ang nagsasabing ang West Baltimore ay isa sa pinakamapanganib na lugar sa bansa. Ayon sa crime grade, ang violent crime rate sa West Baltimore ay nasa 20.96 bawat taon. Iyon ay humigit kumulang 21 biktima sa bawat 1,000 resident. Ang site ay nagbigay dito ng grade F, ang pinakamababang posibleng score na nangahulugang halos 99% na mga neighborhood sa US ay mas ligtas kaysa sa West Baltimore. Noong araw, ang lugar na ito ay punong-puno ng mga pabrika at maliliit na tindahan. Tinawag itong Garment District dahil sa dami ng mga butik at tindahan ng damit. Dito rin matatagpuan ang Black Broadway na minsan ay isa sa pinakaabalang entertainment hub sa East Coast na puno ng mga club, theater at live music venue kung saan nagpe-perform ang mga African American artists. Ngunit hindi na natiling ganoon ang sitwasyon. Noong ika-20 siglo, nagsara ang mga pabrika, lumipat ang mga mall sa mga suburb at unti-unting nawala ang pera sa lugar. Dapit ng huling bahagi ng dekada 80, matinding tinamaan ang lugar ng crack epidemic. Ang crack ay isang mas murang bersyon ng cocaine na lubhang nakaka-addict at mabilis na kumalat sa mga low income sa neighborhood. Ang resulta ay nakakapangilabot. Sumirit ang krimen, winasak ng adiksyon ang mga family at sumabog ang bilang ng mga nakakulong. Para sa mga lugar tulad ng West Baltimore, para itong lindol na nagwasak sa lahat, mula sa structure ng komunidad hanggang sa pangunahing kaligtasan. Ang neighborhood ay naging simbolo ng kaguluhan at takot. Nagkakawatak-watak ang mga pamilya at opisyal na nakamit ng West Baltimore ang reputasyon nito bilang isa sa pinakamapanganib na bahagi ng lungsod. At mismong sa gitna ng lahat ng ito, nabuhay ang isang lalaking nagngangalang Joseph Roy Matheny. Para siyang kanyang neighborhood, may dalawang mukha. Hindi kailanman nagkaroon ng masayang buhay si Joseph. Ang pagiging asawa at ama ay parang isang mabigat na kadena na humihila sa kanya pababa. Sinubukan niyang takasan ito sa pamamagitan ng alak at droga, ngunit lalo lang lumala ang sitwasyon. Pagsapit ng kalagitnaan ng dekada 90, nagkaroon ng madilim na pagbabago ang kanyang buhay. Ang landas ng kanyang sariling pagkasira ay lumabas patungo sa pinaka-vulnerable sa lungsod. Sa isang lugar na naglulunod sa giyera ng kalye, adiksyon at kahirapan, ang West Baltimore ay malapit nang maiugnay sa isang serial killer. Ngunit ang kwento ni Joe ay hindi tulad ng isang ordinaryong mamamatay tao. Hindi lamang siya pumapatay ng tao. Niluluto niya ang mga bangkay ng kanyang biktima at ibinibenta ang kanilang laman mula sa isang roadside barbecue stand. Tulad ng San Francisco na may anino ng Zodiac at ang Chicago na binabagabag ng mga kwento ng mga hindi kilalang mamamatay tao.
Ang Baltimore ay malapit nang magkaroon ng sarili nitong alamat, ang Butcher of Baltimore, na dagdag sa blacklist ng kasaysayan. Puntong iyon, mataas na ang murder rate ng Baltimore, ngunit nang magsimula si Joe sa kanyang serye ng pagpatay, lalo pang tumaas ang bilang ng mga nawawala at mga kaso ng homicide. Brutal na pinatay ang mga kabataang babae, ang ilan ay sinakal, ang iba ay natagpo ang nakabalot sa mga burlap sack. Malinaw ang pattern ngunit walang sagot pulisya. Walang sospek, walang motibo, tanging isang tanong lang. Saan muling sasalakay ang mamamatay tao na ito? Ipinanganak si Joe noong March 2, 1955, isa sa 6 na anak sa isang mahirap na pamilya. Ang kanyang ama na isang alcoholic ay namatay sa isang car crash noong 6 na taong gulang pa lamang si Joe. Ang kanyang ina ay nagtatrabaho sa iba't ibang hanap buhay, madalas wala kaya't iniiwan ang mga bata ng matagal na oras. Kinamuhian ni Joe ang kanyang pagkabata. Madalas siyang ipinapadala ng kanyang mga magulang kasama ang kanyang mga kapatid upang manirahan sa ibang pamilya, halos tulad ng foster homes, at dahil dito, nagsinungaling siya sa mga tao na patay na ang kanyang ina. Sa edad na 18, sumali si Joe sa army at nadistino sa Germany. Gayon paman, sinabi niya sa lahat na nakipaglaban siya sa Vietnam at doon siya nalulong sa heroin. Ang totoo, pagsapit ng 1973 nang mapalista si Joe, halos tapos na ang Vietnam War at humigit kumulang 50 sundalo na lamang ng US ang nakadeploy. Ibig sabihin, malabong tumapak man lamang siya sa Vietnam. Pagkabalik sa US, nagsimulang mamuhay si Joe ng dubling buhay. Sa umaga, siya ay matalino, magalang, at laging nagtatrabaho. Karaniwang bilang truck driver, ngunit pagkatapos ng trabaho, nagiging ibang tao siya. Ang mga gabi ay ginugol sa paggala sa mga bar o pagtulog sa mga kampo ng walang tirahan sa timog na bahagi ng Baltimore. Halos lahat ng pera niya ay napunta sa crack at alak at sinasabing umiinom siya ng isang buong bote gabi-gabi. Sa panahong iyon, nakilala niyang isang babae na baon din sa droga. Noong 1988, nagkaroon sila ng anak at nagsama sa iisang bahay. Nang taon ding iyon, nakakuha si Joe ng bagong trabaho bilang tsuper sa isang maliit na pabrika. Naalala siya ng mga kasamahan niya bilang ang nakakatawang lalaki na nagkwento ng bad jokes, umaawit ng horribly sa radyo, at minsang nagtago ng isda sa truck ng isang tao para lang takutin sila. Ngunit ang masayang pagkukunwari ay hindi nagtagal. Isang araw ng tag-init, umuwi siya at nalamang wala na ang kanyang kasintahan. Dinala nito ang kanilang anak at umalis. Para kay Joe, parang pagtataksil iyon, at kalaunan ay sinabi niya na wala siyang pakialam na umalis ang babae, ngunit hindi niya mapatawad ito sa pagkuha sa kanyang anak. Ang galit na iyon ang nagliyab sa lahat ng sumunod. May ilang naniniwala na kung iniwan ng babae ang bata, baka nag-iba ang takbo ng mga pangyayari. Ngunit hindi naman talaga matibay ang teoryang iyon. Maraming tao ang nawawala ng mahal sa buhay nang hindi nagiging mamamatay tao. Si Joe ay naghahanap na ng dahilan. Nang panahong iyon, kinuha niya ang loob ng kanyang amo upang payagan siyang tumira sa isang maliit na trailer sa dulo ng bakura ng pabrika. Opisyal, dapat siyang maging night guard, ngunit inamin ni Joe kalaunan na alam na niya noon pa na iyon ang perpektong lugar para gawin ang mga madilim na bagay sa kanyang isip. Noong tag-init ng 1994, inakit ni Joe ang isang 39 taong gulang na babae na nagngangalang Kathy Maganizer sa trailer na iyon. Si Kathy ay nagtapos ng high school noong 1969 at minsang nangangarap na maging model sa California, ngunit hindi iyon ang nangyari sa buhay niya. Pagsapit ng 1980, nakatira na siya sa Baltimore, bagong diborsyada at nakipaglaban sa adiksyon. Ang mga prescription meds ay nauwi sa at para tustusan ang kanyang bisyo, nagsimula siyang magtrabaho bilang sex worker na nagdala sa kanya sa loob at labas ng kulungan. Nang gabing iyon, matapos silang magkasama, sinimula ni Joe na sakalin siya gamit ang kanyang mga kamay. Nang siya ay mawala ng malay, binalot niya ang isang kordon sa leeg nito at sinikipan hanggang sa tumigil ito sa paghinga. Nang matapos, kinuha niya ang pera sa bag nito at kinaladkad ang hubad na katawan nito sa lupa. Sa likod ng pabrika ay isang makitid, liblib na bahagi ng kakahuyan. Doon nagukay siya ng mababaw na libingan at halos 2 talampakan lang ang lalim. At inilibing siya.
Itinago niya ang mga damit at gamit nito sa ibang lugar na parang sinusubukang burahin siya ng tuluyan. Ngunit hindi makalimutan ni Joe ang gabing iyon. 6 na buwan pagkatapos bumalik siya, hinukay ang mga buto at kinuha ang bungo ni Kathy. Sinasabi ng ilang ulat na sinubukan niya itong gahasain bago tuluyang itapon. Isang grotesque na larawan kung gaano kalala ang pagkasira ng kanyang isip. Pagsapit ng tag-init ng 1995, bumalik ang pagnanasa. Nagpunta si Joe sa isang lugar malapit sa ilog na dumadaan sa ilalim ng tulay. Napapalibutan ng mga puno at makapal na halaman. Kilala ito bilang Tent City, isang kampo ng mga walang tirahan sa Baltimore kung saan 12-12 ng tao ang nakatira sa mga pansamantalang tolda. Kilala ang lugar na iyon sa loob ng maraming taon kahit bago mag 1995. May malaking paglilinis na naganap, ngunit walang pakialam si Joe. Naglakad siya papasok sa kakahuyan, nagkukunwaring hinahanap ang kanyang ex, at sa katotohanan, wala nang natira sa lalaking dating siya. Ang paghahanap ay cover lang para sa isang bagay na mas madilim. Alam niya ang lugar, dati ay pumupunta ang ex niya doon para magdroga kaya makatwiran para sa kanya na doon maghanap. Ngunit sa halip na makita ito, nakasalubong niya ang dalawang lalaki, sina Randall Brewer at Randy Perr. Si Joe, na naiirita at paranoid, ay nagtanong kung nasaan ang ex niya. Mabilis na lumala ang usapan. Sa madilim na tanging ang tunog lamang ng ilog ang naririnig sa likuran nila. Kinuha ni Joe ang isang palakol at pinatay ang dalawang lalaki. Unan, inangkin niya na alam na niya na mayroon silang humigit kumulang $300 na pera at nagplano siyang nakawan sila. Ngunit hindi tumigil doon ang mga pagpatay, para bang nahumaling siya sa kapangyarihan ng pagpatay. Pagkatapos, inakit niya ang isang babaeng walang tirahan sa kakahuyan. Nagkunwaring tatanungin siya tungkol sa ex niya. Pagkatapos ay ginahasa at sinakal. At nang hindi pa iyon sapat, inatake niya ang isa pang babae sa parehong paraan. Habang itinatago ang bangkay nito, napansin ni Joe ang isang lalaki na nakaupo sa tabi ng ilog, tahimik na nangingisda, ganap na walang kamalayan sa katatakutan sa malapit. Nagpanik si Joe, iniisip na nakita ng lalaki ang lahat. Walang pag-alinlangan, kinuha niyang isang tubo na metal at pinukpok ito hanggang mamatay. Ang kawawang lalaking iyon ay nasa maling lugar lang sa maling oras. Lagyan ni Joe ng mabibigat na bato ang 3 bagong bangkay. Inihagis ang mga ito sa ilog at pagkatapos ay naghugas siya sa parehong tubig na parang naghuhugas ng dugo at ng alaala ng ginawa niya. Ngunit may ilang mantsa na hindi natatanggal. Nang matapos siya, umalis lang siya na parang walang nangyari. Pagkatapos ng 2 linggo noong Agosto 1995, isang nagdadaan ang nakapansin ng malakas na masamang amoy habang naglalakad malapit sa lugar. At ang kuryosidad o marahil ay instinto ang nagtulak sa kanya na sundin ito. Humantong ang amoy sa isang lumang matres na natatakpan ng basura at isang maruming kumot sa ilalim. Hindi niya hinawakan ng anuman at tumawag sa pulis. Ang amoy ay hindi lang masama. Ito ang amoy ng kamatayan. Nang dumating ang pulis at inalis ang mga kalat, natagpuan nila ang nabubulok na mga bangkay ng 2 lalaki. Ang tanawin ay kakilakilabot, ang kanilang mga labi ay nagmamaga at nabubulok sa init ng tag-init. Bukasan, ilang kalilang ang layo, isa pang walang tirahan ang natagpo ang patay sa gitna ng kalsada. Ang pangalan niya ay Everett McDough. Basag ang mukha niya sa asphalt at halata ang sandata, mga sugat mula sa palakol. Kakataong ito, may inaresto ang pulis sa pinangyarihan. Isang lalaki na nagngangalang Larry Amos. May hawak siyang palakol na kahawig ng ginamit sa mga pagpatay sa tulay. Sinabi ni Larry sa pulis na ninakaw niya ang palakol mula sa kampo kung saan ito itinago sa loob ng isang lumang supa. Siya ay miyembro ng isang magkalabang kampo ng mga walang tirahan at tumataas ang tensyon sa pagitan ng mga kampo. Ngunit hindi si Larry ang mamamatay tao. Kinuha niya lang ang sandata. Matapos ang karagdagang pagtatanong at sa mga detalyeng ibinigay ni Larry, sinundan ng pulis ang bakas patungo mismo kay Joe Metheny. Inaresto at kinasuhan si Joe ng double murder at gumugol ng 18 buwan sa likod ng rehas. Ngunit ibinasura ang kaso dahil sa kakulangan ng evidence at lahat ng kaso ay ibinaba. Pagsapit ng taglamig 1996, malaya siyang muli bumalik sa parehang pabrika.
parehong trailer at parehong dilim na hindi kailanman umalis sa kanya. Habang nasa kulungan, nalaman ni Joe na ang kanyang ex-girlfriend at ang dealer boyfriend nito ay inaresto dahil sa drug trafficking. Mas masahol pa, inilagay ang kanyang anak sa foster care. Inangkin ni Joe na ang balitang iyon ang nagwasak sa kanya, ngunit narito ang kontradiksyon. Kung mahal niya ang kanyang anak ng ganoon, bakit hindi siya lumaban para rito? Bakit hindi niya sinubukang makuha ang custody o kahit bisitahin ito? Ang totoo, ang grief ni Joe ay isa lamang maskara para sa galit. Kanyang paglaya, nagsimulang magtinda si Joe ng barbecue stand tuwing weekend malapit sa kanyang trailer. Malapit sa isang highway intersection. Ang mas madilim na kwento ay hindi lahat ng karne na iyon ay nagmula sa mga hayop. Maraming naniniwala na hinaluan ni Joe ng laman ang kanyang mga biktima ng karne at inihain ito sa mga walang kamalay-malay na customer sa kanyang mga sandwich. Itinago niya ang karne sa mga plastic container sa loob ng kanyang trailer. Sa tuwing naubusan siya, nangangaso siyang muli. Isa pang babae, isa pang biktima. Maraming ulat ang umulit nito bilang katotohanan, bagamat walang opisyal na court record ang nagkumpirma rito. Noong November 11, 1996, si Kimberly Spicer, 26 lang, ay nag-iikot sa labas ng bahay ng kanyang ina sa West Baltimore. Wala pang 1 milya mula sa trailer ni Joe. Nagpunta si Kimberly sa isang bar kung saan nakaupo si Joe, may hawak na bote gaya ng dati. Nag-usap sila at nagdesisyon silang bumalik sa trailer niya. Ang plano ay simple, droga, pamamanhid at pagtakas. Ngunit sa sandaling sumara ang pinto, silyado na ang kapalaran ni Kimberly. Ni Joe ng 26 na beses, bawat saksak ay dulot ng maraming taon ng namumuong galit. Nang matapos, inasulto niya ang bangkay. Pagkatapos ay muli niya itong ginahasa sa pamamagitan ng pagtulak ng isang walang laman na bote sa loob niya. Binalot niya ito sa isang pulang tarp at kinaladkad sa ilalim ng isang nakaparadang trailer, itinago sa mga anino. Less than a month later, noong December 8, 1996, natagpuan ni Joe ang kanyang susunod na biktima, isang 37 years old na babae na nagngangalang Rita Kemper. Nagsasama sila ni Rita sa droga noon. Nang gabing iyon, nang subukan niyang persahin ang sarili sa kanya, itinulak niya ito. Nagalit siyang muli. Hinawakan siya at kinaladkad pabalik sa trailer. Binugbog siya habang sumisigaw. "Papatayin kita at itatapon sa kakahuyan kasama ang iba," sabi niya. Ngunit hindi si Rita ang tipo ng babae na sumusuko. Pasa-pasa at takot, sumugod siya patungo sa bintana, sinira ang salamin, laslas ang braso niya, tumutulo ang dugo, umakyat siya at pagkatapos ay inihila ang sarili sa ibabaw ng barbed wire fence na pumapalibot sa lote. Sinugatan ng matalim na metal ang kanyang balat, ngunit hindi siya tumigil hanggang sa siya ay makalabas. Bumagsak sa pangunahing kalsada. Doon sa ilalim ng malamig na gabi, nakita niya ang mga ilaw ng sasakyan ng pulis. Kumaway siya ng matindi, sumigaw hanggang sa huminto ang sasakyan. Nakita ng mga pulis ang isang babaeng nanginginig, halos hubad, puno ng dugo at takot na takot. Ang pinakakapaniwalang bersyon ng kanyang pagkahuli ay nakita ng isa sa mga manggagawa sa pabrika, si Joe, na hinila ang pulang tarp. Inilabas ang nabubulok na bangkay ni Kimberly Spicer. Hinihingi ang tulong nito na alisin ang bangkay sa takot. Tumakbo ang manggagawa at inalerto ang pulis. Noong kalagitnaan ng December 1996, inaresto si Joe Metheny. Inaresto rin ang may-ari ng pabrika, si Joe Stein, na kinasuhan bilang accessory after the fact sa pagpatay dahil sa hinalang tinulungan niya si Joe na linisin ang trailer. Mula nang siya ay arestuhin, nagsimula siyang magkumpisal ng walang pag-alinlangan. Mahinahon, halos may pagmamalaki. Sinabi niya sa mga investigador na pumatay siya ng hindi bababa sa 10 tao. At kung hindi siya nahuli, hindi siya titigil. Sa huli, isang pagpatay lang ang napanindigan sa korte. Ang pagpatay sa isang 28 taong gulang na babae na nagngangalang Tonilyn Ingracia. Siya ay sinakal at sinaksak na maraming beses. Sa kanyang paglilitis, nagpakita siya ng pagsisisi at pagtatapos ay binawi ang lahat. Napatato siya ng baliktad na krus sa kanyang noo na nagpahayag na wala siyang pagsisisi. Sinabi niya sa korte na nasiyahan siyang pumatay. Noong 1998, nahatulan si Joe sa mga pagpatay kina Kathy Maginizer at Kimberly Spicer kasama ang pagdukot kay Rita Kemper.
Ang iba pang mga kaso ay binaba dahil sa kakulangan ng ebidensya. Humingi si Joe ng parusang kamatayan ngunit ang kanyang sentensya ay binawasan sa 2 magkasunod na life terms nang walang posibilidad ng parole. Namatay si Joe Metheny sa kanyang selda sa kulungan noong August 5, 2017 sa edad na 62. Ngayon, ang pangalan ni Joe Metheny ay nananatili tulad ng isang madilim na eko na nakaraan ng lungsod, isang paalala ng isang panahon kung kailan ang kasamaan ay naglalakad sa mga kalye nito at walang sinuman ang nakakita nito hanggang sa huli na ang lahat. Ang kaso ngayon ay isinalaysay bilang alaala sa mga biktima, mga taong bawat isa ay may buhay, kwento at mga pangarap na hindi nagbigyan ng pagkakataong maganap. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa talakayang ito. Kung nagustuhan mo ang ating pinag-usapan o kung gusto mo pang makarinig ng ganitong ori ng kwento at impormasyon, huwag kalimutang pindutin ang subscribe. Muli, mag-ingat po tayong lahat at hanggang sa susunod nating pagkikita.